Ayan, praise the Lord. So welcome back again dito po sa ating programa sa Gospel Force, pagbibigay ng kasagutan sa mga ilang katanungan po mga kapatid. So bago ko po simulan ang usaping Godhead at saka ibang mga questions mga kapatid, praise the Lord, ay nais ko lang talakayin ito pong tinawag po na mga katanungan po mga kapatid tungkol po sa pagtanggap ng banal na Espiritu. Ayan po at I think hindi ko pwedeng palagpasin ito dahil isa ito sa pinakamahalagang topic po na ating tatalakayin. So we are in episode 52 na po tayo mga kapatid. Ayan. So praise the Lord. So sa mga katanungan po, ano ba yung rason na marami po ang hindi nakatanggap ng banal na Espiritu? Ayan po, hindi po sila nabaptize in the Holy Spirit po mga kapatid. Ayan, sa oras na ito, tatalakayin po natin ang ilang mga katanungan patungkol po dyan mga kapatid at kung paano ba ang paraan ng pagtanggap nito mga kapatid. At tatalakayin din natin sa video ito yun pong mga tinatawag nating unbiblical teachings po mga kapatid. Ayan, dahil nandito po tayo sa Bible Q&A. And then siguro kung may masabi man tayo dito na baka hindi lang natin napag-aralan mga kapatid, free po kayong mag-comment dyan sa comment section para po mabigyan ng linaw po mga kapatid ang ilang po mga katanungan na hindi natin masasagot po dito mga kapatid. Praise the Lord. So ayan, so simulan po natin mga kapatid kung ano po ba yung pagtanggap ng banal na Espiritu. Ang pagtanggap po ng banal na Espiritu, ito po ay kapanganakan sa Espiritu po mga kapatid at kaibigan, na kung saan na sabi ng ating Panginoong Jesucristo, maliban na ang tao ay may panganak sa tubig at saka sa Espiritu, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. So requirements po talaga ito mga kapatid at kaibigan na makapasok po tayo sa kaharian ng langit. Kumbaga ito po yung tinatawag natin na born again. The born again mga kapatid ay hindi lang po ito tumutukoy sa baptism of water, kundi ito rin po mga kapatid at kaibigan ay tumutukoy sa bautismo sa tubig at saka bautismo po sa Espiritu Santo po mga kapatid. Ayan. So ano bang rason? Ayan, tatalakayin natin ano bang rason kung bakit hindi natanggap ng tao ang banal na Espiritu. Una po is the lack of faith. Wala po siyang tinawag na pananampalataya. And then walang repentance mga kapatid. Hindi na bautismuhan. Ayan. So isa po yan mga kapatid na tinawag natin na hindrance po kung bakit po hindi natanggap or hindi niya natanggap mga kapatid yung banal na Espiritu. Ayan po. So available po ito mga kapatid sa lahat po ng nagsisampalataya. Dito po mga kapatid sa John chapter 7, ayan, babasahin po natin mga kapatid yung pinaka-main po na kung ano ba ang paraan, ano ba talaga ang pagtanggap ng banal na Espiritu. Dito po sa John chapter 7, sa verse 37 po mga kapatid, sabi po dito, "In the last days, the great day of the feast, Jesus stood and cried saying, If any man thirst, let him come unto me." Sabi niya, kung ang sino mang tayo'y nauuhaw ay pumarito sa akin at uminom. Sa verse 38, sabi niya mga kapatid, ang sumasampalataya sa akin, he's talking about the faith po mga kapatid, gaya ng sinabi ng kasulatan. So yung pananampalataya natin, hindi pananampalataya na sa ating sarili lang mga kapatid, kundi pananampalataya po na ayon po sa kasulatan. Ibig sabihin nun, the faith that has obedience according to the word of God in the scripture. So dito mga kapatid, sabi niya, kung ang sinumang ang sumasampalataya sa akin, gaya ng sinabi ng kasulatan, ay mula sa loob niya ay aagos ang mga ilog ng tubig ng buhay. Ano bang ibig sabihin ng tubig dito mga kapatid? Dito po sa verse 39 sabi niya, ngunit ito'y sinasalita niya tungkol sa Espiritu na tatanggapin ng mga magsisampalataya sa Kanya sapagkat hindi pa ipinagkaloob ang Espiritu sapagkat si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Ayan. So, may pangako po ang ating Panginoong Jesucristo na tatanggapin po ng mga tao ang sinumang, sabi niya, nauuhaw. Ibig sabihin, kapag nauuhaw ka mga kapatid, naghahanap ka po ng tubig. Ito po yung mga seekers. Ibig sabihin, nanampalataya po sila mga kapatid at sabi niya, mula sa kanilang loob ay dadaloy ang, sabi niya, tubig na parang ilog mga kapatid at kaibigan. At ang tinutukoy, sabi ni Juan, ito po ay ang, walang iba kundi ang ating, ang banal po na Espiritu po mga kapatid. So ngayon, isa po yan sa mga teaching po ng Biblia na kailangan po magkaroon ng tinatawag na pananampalataya para po matanggap po natin ang tinatawag na banal na Espiritu. And of course, kasama po dyan mga kapatid ang tinatawag na repentance. Ayan, in Acts chapter 2, sabi ni sa verse 37, they were pricked in their heart. Na-touch po ang kanilang mga puso mga kapatid. Bakit puso? When we talk about repentance, kasi pag sinabi nating baptism or repentance, para po ang purpose niyan is to ihanda mga kapatid yung kanilang puso. Kaya nga po repentance mga kapatid. So, pag sinabi natin mga kapatid na repentance, ang pinag-usapan po natin dito mga kapatid, yung faith po at saka yung tinatawag natin puso po natin mga kapatid sa ating Panginoong Jesucristo. Ayan po. So, isa yan sa mga kailangan natin mga kapatid, to have faith,
to have repentance mga kapatid, according to Acts chapter 2 verse 38, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remissions of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. And ngunit, doon po sa kapanahon ng Jesus Christ, bagamat marami pong nagsasampalataya, maaaring sila na po ay nagsisi mga kapatid, hindi pa natanggap nila ang banal na Espiritu dahil po sa rason na sabi ni Jesus Christ, siya pa ay nandito sa lupa. Ayan, siya pa ay nandito, nakasama pa nila mga kapatid at kaibigan. So, pang ilan na ba? Una, faith. Pangalawa is repentance. Pangatlo po mga kapatid is tinawag po natin baptism. Ayan, so isa pa dyan sa matawag natin example, si Cornelio po mga kapatid, doon po sa Acts chapter 10. Ayan, si Cornelio hindi pa siya nabautismuhan, but he has faith and repented mga kapatid, nagrepent na siya, nagsisi, ay siya po ay nakatanggap po mga kapatid ng banal na Espiritu. After noon, siya po ay binautismuhan. Sa Biblia, mayroon pong nauna ang baptism sa water, mayroon din pong nauna ang baptism po sa Holy Spirit na gaya naman ni Cornelio. Ayan po. So, anong ibig sabihin mga kapatid? Pangatlo is itong tinatawag na baptism. Malamang hindi pa sila nabautismuhan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. In Acts chapter 19, nakasalubong po ni Pablo mga kapatid, yung mga disipulo po ni Juan, the 12 disciple of John mga kapatid, ay tinanong sila ni Pablo, natanggap ba ninyo ang Espiritu nung kayo nagsisampalataya? Ibig sabihin, itong mga tao, itong mga kapatid, sila ay mayroong pananampalataya, malamang sila ay nagsisi rin mga kapatid. Ngunit sabi ng mga disipulo ni Juan, hindi man lang namin narinig na mayroong ibinigay na banal na Espiritu. Ayan. So, that time mga kapatid, binautismuhan sila at din natanggap po nila ang banal na Espiritu. So, yan po mga kapatid ang isa sa mga kailangan mga kapatid, requirements sa pagtanggap po ng banal na Espiritu. Again, hindi po tayo limited sa baptism of water kasi bago pa lang ang baptism of water, mayroon pong mga taong nakatanggap na mga kapatid ng banal na Espiritu. Ayan. So, paano, Brother BJ, kung siya ay nanampalataya na, nagrepent na, nabaptize in Jesus' name, ayan, paano natin ito matawag dito na yung mga tao pa rin na hindi nakatanggap ng banal na Espiritu? Then, the best example po natin mga kapatid, sa Acts chapter 8 po, the Samaritans, na sila ay nanampalataya, they received the word, and there was a great joy, sabi ng Biblia, and then, nabautismuhan sila mga kapatid sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, and then hindi pa rin nila natanggap ang banal na Espiritu. So pinuntahan po sila ni John at ni Pedro po mga kapatid, at sila po ay nilay hands. Ipinatong po ang kanilang mga kamay doon sa kanilang mga ulo po mga kapatid, and then natanggap po nila ang banal na Espiritu. Hindi natin sinasabi dito mga kapatid na may kapangyarihan yung kamay nila Pablo at saka ni Pedro, kundi the power comes from the Holy Ghost, but ino-honor po yun ng Diyos mga kapatid, as a sign of humility po mga kapatid sa atin na nagpapalehans din po tayo. Ayan, although maraming purpose po ang layans mga kapatid, pero hindi po natin yan tatalakayin ngayon. Ayan, kasi iba po ang topic natin ngayon. So, paano naman mga kapatid kung nilehans na siya and then hindi pa talaga niya natanggap ang banal na Espiritu? Ayan. So, I think papasok po tayo dito sa sinulat po sa Book of Luke po mga kapatid, na sabi po dito, ayan, basahin po natin mga kapatid, Luke chapter 11 verse 13, sabi ni Jesus, kung kayo nga bagaman masama ay marunong magbigay ng mabuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama na sa kalangitan na magbibigay ng Espiritu Santo na nagsihingi sa Kanya? So, kung hindi mo pa natanggap ang banal na Espiritu na ikaw ay nanampalataya na, nagsisi, nagpabautismo sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, ay continue to ask God. Ayan. So, sabi niya, ang sino mang maghingi. So, wag mong walain yung tinatawag mong desire to receive the Holy Spirit. At isa pa mga kapatid, isa lang po ito po ang masisigurado natin, the promise of the Holy Spirit mga kapatid, ito po ay pangako ng Diyos sa atin na ibibuhos niya sa kulihulihang mga araw sa lahat po ng mga laman. At sigurado po tayo mga kapatid, ayan, i-claim na po natin kapag ang Diyos po ay nangako, hindi po yan napapako. So, what we need is to respond yung kung ano po ang kanyang mga command or utos po mga kapatid, ayan, according to the Bible. So, yun mga kapatid, isa din yun. And then, balikan po natin ang Acts chapter 19. Isa po sa mga dahilan kung bakit hindi nila natanggap ang banal na Espiritu, dahil hindi po sila aware na mayroon palang ibinigay na Holy Spirit. So, in that case, para sa atin na mga mangangaral, tinatalakay po natin ang tinawag na pagtanggap ng banal na Espiritu, at mayroon pong, kaya po ini-explain, pinapaliwanag po natin ang pangako po ng Diyos na ibubuhos niya ang kanyang banal na Espiritu sa lahat po ng mga laman sa kulihulihang po mga araw. Ayan po mga kapatid. So, that is the biblical teaching of the Bible kung paano po natin matanggap ang tinawag na banal po na Espiritu. Ayan. So, again, marami pong mga nagtuturo mga kapatid
kasi dito ang sinabi, magsihingi. Hindi po natin sinasabi dito mga kapatid na pilitin natin. Kasi pag pinilit po natin mga kapatid, tayo po yung tinawag na parang tayo na ang nagpapasya. Again, yung Holy Spirit po mga kapatid ay i-desire natin, hingin natin, pero wag po tayong mamilit. And then continue to worship God mga kapatid. Kasi marami akong mga nakausap na na-discourage sila kasi matagal na hindi pa nila na-receive ang Holy Spirit. And then talagang pinilit nila mga kapatid. And then marami akong nakausap the time na pinilit nila, hindi talaga nila natanggap. Pero unexpectedly sa isang event mga kapatid ay kung saan na-receive nila ang Holy Spirit. So Diyos pa rin po mga kapatid ang may pasya sa bagay na iyan. So dito mga kapatid, marami pong talakayin po natin yung mga ito ay masabi kong contradiction sa Biblia. Pero pwede nyo kayong mag-comment dyan, sagutin nyo ang mga sinasabi ko dito mga kapatid. Free naman po tayo para mapag-aralan kung ano man sinasabi ng Biblia. So, sinasabi ng iba, mayroon pong nagtuturo na ito mga kapatid ay mismo narinig ko, ayan. At marami po ako nakausap dito. Marami pong nagtuturo mga kapatid na para daw matanggap niya ang Holy Spirit, bubulungan daw siya, and then ipag-pray daw siya, tapos yung ikaw rin na nag-pray sa kanya ay mag-speaking in tongues ka para sundin kanya kung paano ka nag-speaking in tongues. So, I think mga kapatid, mamimislead po siya dahil hindi po natin minamagnify ang speaking in tongues po dito mga kapatid. Kusa po kasi yung nagfo-flow once you receive the Holy Spirit. So hindi mo kailangang i-desire na mag-speaking in tongues. Ang i-desire mo is to receive the Holy Spirit. And when you receive the Holy Spirit, matanggap mo ang banal na Espiritu, magfo-flow na po yun mga kapatid, the initial sign which is the speaking in tongues. So, mayroon ding mga kapatid, nagpipray, naglilihans na, sige Brad, mag-speaking in tongues ka na. I think this is, it's not biblical mga kapatid. Hindi po, wala po akong nabasa sa Biblia na ganung katuruan. Ayan, na, kumbaga turuan mo siya mag-speaking in tongues. And then, meron talagang mga organization mga kapatid, na kung saan, minimorize po talaga nila ang tinawag na speaking in tongues. So, at mayroon pa nga silang parang showtime ba, nag-show. Ayan, na may mga kapatid, kumbaga kung saan nila gustuhin. So, ang speaking in tongues po mga kapatid, again, marami po tayong topic niyan. Mag-iba-iba po ang tinawag na speaking in tongues. But when we talk about speaking in tongues as a sign of receiving the Holy Ghost, na ito po ay pinakauna-unahang sign, initial sign mga kapatid, yan po ay pasya po ng ating banal na Espiritu na sabi ng ating Panginoong Kristo in John chapter 3 verse 8, when the Spirit breathes and you hear its voice, this is a man who is born of the Spirit. So yan po mga kapatid at kaibigan ng ating pong tinatalakay. Ayan, so again, kung hindi mo pa na-receive ang banal na Espiritu, so tinitingnan po dyan mga kapatid the condition of your heart. Maybe marami pa siyang mga pinagdaanan siguro, mga hatred sa kanyang puso po mga kapatid, mga unforgiveness mga kapatid doon po sa kapwa-tao. So isa din po yan mga kapatid. So sabi ng Biblia, we must truly repent po mga kapatid. So dito, anyway, sa mga hindi pa nakatanggap ng banal na Espiritu, hindi pa nila na-experience mga kapatid, patuloy lang po kayo to worship, to serve God mga kapatid. Patuloy lang po kayo mag-pray sa ating Panginoong Kristo. Ayan po, at patuloy niyong i-desire sa inyong puso at hingin po mga kapatid at kaibigan. So, dito po, at bago po ako magtatapos, ayan, nais ko lang i-play itong nakita kong video mga kapatid. Dito po sa Facebook by Jeff Arnold. Ayan, pwede po nating mapakinggan mga kapatid. Kasi maganda rin ito kasi nakita ko ito mga kapatid. And baka may makukuha rin kayo dito. Ayan po. So dito tayo magtatapos mga kapatid, dito po sa video na ito. And under my breath I'd be saying, but I need you. I don't know how to find you. I'm a dirtbag, I'm a lowlife. I ought to go to hell in a handbasket. I'm a creep, I'm a criminal. But I need you. I'm on the verge of getting a divorce. I need you. They would say to me, say hallelujah, 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 hallelujah. Sound like Charlie Mahaney, hallelujah, 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 hallelujah. And they used to say, come on, say it. Jesus, 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 Jesus. Yeah, that's it. That's what? That's spit on your chin. That ain't the Holy Ghost. You ain't got to teach the Holy Ghost how the Holy Ghost is supposed to talk. Don't buy into that foolishness. You don't have to work yourself up into a frenzy. Tell him what you need. Yan, so napakaganda mga kapatid. Just tell him what you need. So, may nabasa ako sa Bible, the fullness of the heart, the mouth speaketh. So, what matters most is the heart mga kapatid. Kaya sa verse 37 ng Acts chapter 2, when they heard the word,
They were pricked in their heart. Na-touch po ang kanilang mga puso, mga kapatid. Ang sabi ni Pedro, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So that's all for today po, mga kapatid, sa ating pong video, and see you in the next video po, mga kapatid. Tayo pong muli magkita-kita doon at sisimulan natin ang ilang mga katanungan po, mga kapatid. God bless us all.